lahat. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tuntungan, templo ko ang sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagtitipon bilang isang pamayanan ng Diyos, bilang isang pamilya ng Diyos upang ipagdiwang ang ika-38 taon ng pagtatalaga ng ating simbahan dito sa parokya ng San Juan Bautista sa Quiapo. At sa araw din na ito, atin din ipinagdiriwang ang kapistahan o paggunita sa unang Pilipinong santo. At yon ay walang iba kundi si San Lorenzo Ruiz. Mga kapatid, ano ho ba ang sinisimbolo ng pagdiriwang natin para sa araw na ito? Tandaan natin mga kapatid, na nung panahon ng Panginoon para sa mga Hudyo, ang templo ay isang napakalagang lugar. Dahil ang templo ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Nangangahulugan kapag sila nung mga panahong iyon nakakita ng templo, ang templong iyon ay panawagan sa kanila na buhay ang presensya ng Diyos. At tandaan natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang simbahan ay nagpapaalala sa atin na ito rin ay buhay na presensya ng Diyos. Dahil naniniwala po tayo na ang simbahan ay ang lugar at tahanan ng Diyos. Naalala ko po nung ako po ay bata-bata pa, kapag ang isang tao ay nakakita ng krus o bahay dalanginan, anong ginagawa natin? Di ba nag-aantanda tayo ng krus?
Ginagawa pa po ba natin iyon? Parang bihira na natin makita na kapag ang isang tao nakakita, dumaan yung kanilang sinasakyan sa simbahan, mag-aantanda sila ng krus. Dahil lang paniniwala na sa simbahan, nandoon ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, 38 taon na ang nakakaraan, ng altar na ito ay tinalaga. Ang mga poste ng simbahan, pinahiran ng langis, pagpapaalala sa atin na buhay ang pananampalataya dahil buhay ang Diyos. Alam niyo po, nung binasbasan po at itinalaga ang simbahan na ito, dati po, puro poste ito. Ang simbahan na ito ay puno ng poste. Pero dahil sa pag-isip ni Monsignor Abriol nung panahon na iyon, pinalakihan ang simbahan. Pero kung tutusin, mga kapatid, magpahanggang ngayon, kahit nilakihan na, parang kulang pa din sa dami ng taong tumutungo dito sa simbahan na ito. Pero bakit kaya tumutungo ang mga tao sa simbahan natin dito sa Quiapo? Dahil ito ay sumisimbolo ng ating pananampalataya na buhay ang Diyos. Ang pagtatalaga sa simbahan ay pagpapaalala na buhay ang presensya ng Diyos. At kung buhay ang presensya ng Diyos, nangangahulugan din na buhay ang pananampalataya. Pero mga kapatid, ang simbahan po ba ay ang simbahang bato lamang? Hindi. Ngunit ang simbahan ay binubuo ng bawat isa sa ating tumutungo dito sa loob ng simbahang ito. Nangangahulugan, mga kapatid, kung buhay ang presensya ng Diyos sa lugar na ito, lahat dapat ng tumutungo dito, namumuhay sa kanyang kalooban at puso ang presensya ng Diyos. Sana po yun ang hindi mawala sa atin, ha? Baka lang kasi pumupunta tayo sa simbahan na ito, pero sa puso natin, tanungin natin ang ating sarili, may pananampalataya ba ako? May presensya ba ang Diyos sa buhay ko? Dahil kung buhay ang presensya ng Diyos sa lugar na ito, lahat dapat ng tumutungo dito, sumasa Kanya ang presensya ng Diyos. Kaya hayaan po natin sa araw na ito, mga kapatid, na sa paggunita natin ng pagtatalaga sa simbahan na ito, tanungin din natin ang ating sarili, buhay ba ang aking pananampalataya? Buhay ba ang presensya ng Diyos? Pangalawang bagay, mga kapatid, alam natin na sa loob ng simbahan, nakatatagpo natin ang Diyos. Kaya nga, ginagalang natin ang lugar na ito bilang isang sagradong lugar, bilang isang banal na lugar. Pero tandaan natin, mga kapatid, naging saksi ang simbahan na ito sa iba't ibang unos na pinagdaanan, hindi lamang ng mga tao, bagkus kasama ang unos ng bansa. Ang lahat ng digmaan, mga digmaan, humarap ang simbahan na ito. Pero alam din natin, mga kapatid, na saksi ang simbahan na ito sa mga panalangin tinugon ng Diyos, sa mga luhang iniyak natin, sa mga tuhod na inilakad natin dito sa gitna ng altar, mula sa likod patungo sa harapan ng altar. Mga problemang tinugon ng Diyos, mga panalangin na sagot ng Diyos, mga luhang iniyak natin, naging saksi ang simbahan na ito. Sa simbahan, mga kapatid, nakatatagpo natin ang Diyos. At kung nakatatagpo natin ang Diyos, mga kapatid, sa simbahan, nangangahulugan lamang po nito, mga kapatid, na buhay ang pag-asa. Alam niyo po, marami pong kwento
tungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ang kwento lagi na nagpapatungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno ay kwento hindi lamang ng kabiguan, bagkus ito'y kwento na puno ng pag-asa. Mga kapatid, kapag tayo ay tumutungo sa simbahan na ito, nawa maalala natin na ang lugar na ito ay lugar hindi lang kabiguan, kundi lugar na puno ng pag-asa mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya marahil marami ang tumutungo sa simbahan na ito. Dahil sa simbahan na ito, nararanasan nila na pagdating sa Diyos, tunay na may pag-asa. Panghuli, alam natin mga kapatid, na sa loob ng simbahan, tayo ay nag-aalay. Kaya nga, kapag tayo minsan ay tumutungo sa simbahan, tayo ay nag-aalay ng pamisa. Tayo ay nag-aalay sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pero hindi natin minsan napapansin higit sa lahat, bago tayo nag-alay, ang Diyos, si Jesus, ang unang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. At kapag tayo ay dumadalo ng misa, laging ito'y pinapaalala sa atin. Ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili ay sumisimbolo ng pag-ibig. Kaya nga ang lugar ng simbahan ay lugar ng pag-aalay. At ano ang inaalay? Hindi lamang ng pera, hindi lamang ng prutas, hindi lamang ng mga material na bagay, kundi higit sa lahat, ang lugar ng simbahan ay pag-aalay ng sarili. Dahil kapag ikaw ay nag-alay ng iyong buong sarili, ito'y pag-aalay ng pag-ibig. Mga kapatid, ang simbahan ang pinakamagandang lugar ng pagmamahal. Ang simbahan ang pinakamagandang lugar ng pag-ibig. Kaya kung may mahal ka, huwag mong dalhin kung saan-saan. Dalhin mo sa simbahan. Dahil sa simbahan, nandiyan ang tunay na pagmamahal. Nandiyan ang tunay na pagmamahal ni Jesus Nazareno. Kaya nga, mga kapatid, ang mga taong tumutungo sa simbahan, hindi dapat masungit. Hindi dapat masama ang ugali. Ang taong tunay na tumutungo sa simbahan, dapat puno ng pag-ibig. Dahil sa simbahan, natatagpuan natin ang pag-aalay ni Jesus. At ang pag-aalay ni Jesus ay pagpapakita ng kanyang tunay na pag-ibig sa atin. Mga kapatid, sa araw na ito, sa pag-alala natin ng pagtatalaga ng simbahan na ito, hindi lamang ng simbahan na bato, bagkus tayo bilang parte ng simbahan na ito, pinapaalalahanan lamang ng tatlong bagay. Sa simbahan, tunay na may pananampalataya. Sa simbahan, tunay na buhay ang pag-asa. Sa simbahan, puno ito ng pag-ibig. At kung tutuusin mga kapatid, ito ang regalong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Amen.